Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga ninyo, potential energies po ninyo for 2024. Silip natin ito sa 2024. So we're going to see month to month, one card for each month ang bubunutin ko dito. And we'll see kung ano yung pinakamalakas na potential energy na maaaring bumalot sa inyo sa bawat buwan ng 2024. Okay? So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ayan, Virgo. So, for January, wow, Page of Pentacles, good news. No, this is good news coming in, linked to your money, career, and finances. No, maaring maaring job offer to, maaring career opportunity, maaring business opportunity, maaari din naman na ang iba sa inyo may balak bumili ng property, ng bahay, ng lupa, yung mga ganon. And siguro nagbigay na kayo ng offer, makikipag-bidding siguro kayo, and maybe talagang mabigay sa inyo. At maaring around January, maaring magpipirmahan na kayo dyan ng deed of sale, no? Maaring ganon ang ganap. For February, Virgo, another page, no? So, ang daming fresh energies na parating sa inyo dito pagpasok ng 2024. This is another good news, no? Wonderful news of opportunity. Related yan din naman sa inyong creativity, sa inyong creative ideas, sa inyong creative prowess, no? Maaring maaring may job offer din dito sa inyo, or business offer or career opportunity din na magbibigay ng pagkakataon sa inyo na magawa ninyo kung ano talaga yung gusto ninyo, what you really love to do, kung ano yung passion ninyo. So maaring ito na yon. This could be a dream come true for you, Virgo, no? Dahil maaring kung ano man ang ginagawa ninyo ngayon, that is not what your dream job or your dream career. And maybe yung offer na to or yung news na to will be related to that, no? Na magawa na ninyo kung ano yung gusto ninyong gawin talaga bilang trabaho. In March, no, there are going to be surprises na parating. This is a surprise element, no, na pagbabago sa inyo. Talagang maaaring magulat kayo dito, no? Talagang hindi ninyo ito mapaghahandaan ng pagbabago, no? There is going to be a change dito na bigla-bigla na lang mangyayari. This could be in any area of life, Virgo, depende sa inyong sitwasyon. This is change maaring sa relationships ninyo, sa trabaho ninyo, sa karera ninyo, it could be in anything, but you know what, ang napakaganda nito, there is also a new beginning energy dito, no? Kasi may shift talaga dito na mangyayari, na bigla na lang mangyayari ito, bigla na lang itong susulpot sa buhay ninyo, yung ganon. Bigla nilang mag-unfold ang change na ito sa buhay ninyo. It might create a little bit of discomfort sa inyo at first, Virgo, kasi nga hindi ninyo ito mapaghahandaan. But pag nakapag-settle na kayo kung saan man kayo dadalhin ng event na to, magpapasalamat talaga kayo. Sasabihin niyo dito na sana noon pa ito nangyari. Sana nangyari na to matagal na, no? Kasi kung saan kayo dadalhin ng event na to, that will be you will be in alignment with your destiny, no? Virgo, kasi kailangan na mangyari. Yung mga pagbabagong ito, kailangan na mangyari at this time. This is divine timing na, no? This is the universe intervening in your circumstances dito, na this thing has to happen right now. Kaya yan ang mangyayari na talaga, no? And dadalhin ka dyan kung saan ka dapat na makarating, saan ka dapat mapunta, anong klaseng sitwasyon ang pupuntahan mo. Yan ang dapat mong kalagyan at this time, no? Yun ang ganap dito kay Tower Energy. So for April, we have Ten of Swords. This is another ending, and this is another new beginning energy. So punong-puno kayo ng pagbabago towards second quarter of the year. So dito naman sa Ten of Swords,
This is really beautiful kasi yung mga bagahe ninyo ito sa loob ng inyong dibdib, no? Yung mga emotional wounds ninyo ito, emotional baggages, resentments, no? Yung mga tampo ninyo, galit, frustrations, regarding another person or mga ganon, mga along those lines, no? Ang bit-bit ninyo dito na i-give up nyo na, no? You're really going to, to release that because you are ready, no? To clear up your energies. You're ready to clear up your life na of bagahe, of pabigat sa buhay ninyo dahil gustong-gusto nyo nang magsimula ng bagong buhay dito on a clean slate. Kaya you're going to decide, it's easy said and done, but talagang gagawin din ninyo dito ang lahat para matanggal na yan sa sistema ninyo, matanggal na yan sa dibdib ninyo na kung ano man ang nagpapabigat pa sa inyong damdamin, ano? And mag-ano kayo dito, you're heading towards newness, towards a new life, no? So good luck to that. May 7 of Pentacles, ayan, bored na ang iba sa inyo dito, no? Naghihintay na kayo ng fruit of your labor dito. Maaring related dito sa trabaho, no? At siguro matagal na kayong naghihintay ng bunga ng inyong pinaghirapan. Matagal na ninyong hinihintay kung ano man ang resulta ng inyong mga ginagawa, no? But there is a promise dito sa 7 of Pentacles na kung ano man yung ine-expect ninyo dito might come to you talaga, but we just don't know when, no? We just don't know when because everything happens naman in divine order and timing, diba? Sometimes kailangan lang natin na magpasensya, sometimes kailangan lang natin na mag-surrender, no, sa divine universe, at hayaan na lang natin na siya ang magdikta kung ano yung divine plan niya talaga, 'di ba? So maybe that is also what you need right now, no? Wag kayong ma-bored, 'di ba? Isipin niyo na lang na kung ano ang para sa iyo, talagang mangyayari yan in God's perfect timing. Kung ano ang meant for you, kung ano ang best for you, that will be delivered to you, no? In divine timing, no? Kaya ano na lang kayo, rest assured, no, na makukuha ninyo kung ano ang fruit of your labor ninyo dito. It might not come in the exact form na ine-expect ninyo, but it could be better pa doon sa kung ano ang expectation ninyo. It will come, no? Yun. So just continue to cultivate, no, what you have planted already. Continue to nurture it. At the more na mas inaalagaan ninyo kung ano pa yung inyong ginagawa dyan, mas magiging maganda ang bunga niyan, ano? So we have June. Justice energy. Ayan, you will get what you deserve dito. You will receive what you deserve, no? Kung ano man ang para sa'yo, talagang yan ang mapupunta sa'yo, no? What is owed to you will be delivered to you, yung ganon. At come June, magiging maganda rin ang lahat, no? There are going to be beautiful transformation din dito na mga ganap sa inyo. Maaaring yung mga pinagwo-worryhan ninyo, talagang mapaplansya na ang lahat, mawawala na ang mga pinagpoproblemahan ninyo dito. Maaaring masolve na yung mga problema, yung mga challenges ninyo, malalampasan nyo na yan in June, and mababalansan nyo na ang buhay ninyo. Magkakaroon na uri ng order, kumbaga, no? Everything in your life will be back in order come June, no? Magiging maayos na din ang lahat. So, for July, we have the Hermit energy. This is your energy, Virgo. You know, panahon na dito dahil ang daming ganap dito sa buhay ninyo, 'di ba? Ang daming pangyayari, ang daming pagbabago, ang daming inner work na ginawa ninyo. So maybe you got tired, kaya kailangan ninyong magpahinga, kailangan ninyong mag-recharge, kailangan ninyong mag-refill ng inyong cup pagpasok pa lang ng July, because maybe you will be even busier, no, as the next half of the year in 2024 dito, Virgo. There may be also messages siguro from the divine na kailangan ninyong marinig dito, kaya iniimbitahan kayo na magpahinga kayo, mag-me time kayo, mag-reflection mode kayo, mag-solitude kayo, nang sa ganon makapag-reconnect naman kayo sa soul niyo, sa spirit niyo, sa higher consciousness, sa Panginoon dito, at marinig din ninyo kung anong bulong sa inyo ng inyong intuition. Because
Virgos are very workaholic. Virgos are very masipag, no? Sobrang sipag ninyo. Sobrang nagmumultitask din kayo. Kaya maaaring sa sobrang daming ginagawa ninyo, sa sobrang busy ninyo, hindi ninyo naririnig ang bulong ng iyong intuition dito, Virgo. Kaya iniimbitahan kayo dito ng spirit to spend time alone, no? Mag-solitude kayo nang sa gayon kayo, reconnect kayo sa sarili ninyo at makinig kayo sa intuition ninyo. So, in August, ayan, Hierophant energy. Ayan, so maaari may kasalan ditong magaganap for some of you, no? Maaari din naman na siguro you are a very good in giving advices, no, sa mga tao. Siguro ikaw yung go-to person ng mga tao sa paligid ninyo, kaibigan, katrabaho, kapamilya, when they need someone for advice, maaring kayo yung nilalapitan nila, no? Yan ang napipick up ko dito. For others of you, maaring kayo naman dito din yung nangangailangan ng advice ng iba. Maari din ganon. Maari din na kayo yung lumalapit din sa mga spiritual people, mga ganon, mentor, yan, spiritual advisor, counselor, maaring mga ganon din ang hinahanap ninyong mga tao ngayon to ask for advice. Maari din ganon ang ganap, no? What else? September, judgment energy. Yan, judgment energy. There is a very important decision dito na kailangan ninyong gawin, no? A judgment call, very important judgment call for you, no? You need to face something dito na from nakaraan ninyo ito, no? Nakalipas na ang mga bagay na yan, nakalipas na ang relationship na yan, it's part of your past, and maybe something is resurfacing sa ngayon that nagra-remind na naman sa inyo ng nakaraan, and also bumabagabag na naman sa inyong damdamin, ano? So now is the time for you to face it. Now is the time for you to address that, no? And that is an important decision na kailangan ninyong gawin. I-address nyo ba? Haharapin nyo ba ngayon? Or parang i-ignore nyo naman uli, diba? So, maaaring ganun ang ganap dyan. That could be related sa inyong past relationship, no? Yun ang ganap dito. In October, we have Six of Cups. Ayan, there is homecoming dito, Virgo, no? There is travel dito, physical travel. So, maaaring magagaling pa kayo sa ibang lugar, magagaling pa kayo sa abroad siguro, at uuwi kayo dito to visit your kids, to visit your parents, your mom, your family, yung ganon, no? Meron ditong homecoming, maaaring merong reunion dito na mangyayari in October. Maaaring may okasyon dito ang pamilya, no? Kaya kailangan ninyong umuwi. Maaring meron ditong achievement ang mga anak ninyo, or achievement ang kung sino man sa pamilya, and that is a big deal. Kaya kailangan ninyong i-celebrate, or kailangan ninyong umuwi talaga para i-congratulate ang kapamilya ninyong yan, diba? Maaari din ganon ang ganap. There is also abundance dito na napipick up ako. Prosperity and abundance might also come in October para sa inyo dito, Virgo. So, merong siguro kayong achievement din dito, no? Na talaga namang maghahatid sa inyo ng malaking kaperahan. In November, the Hanged Man energy. Ayan. So, this could be an endeavor na marami kayong ginagawa, no? Marami kayo sigurong pinagfo-focusan around November, and you know what? Maaring may paghihinto ng mga bagay na yan. May stagnant energy, no, na maaring bumalot sa mga ginagawa ninyo in November, because maybe it's not what you need to focus on at that time, no? Kaya siguro kailangan ninyo na, kasi stagnant energy siya. So, there could be delays sa mga ginagawa ninyo. There could be blockages sa mga ginagawa ninyo dito, because gusto ng spirit dito na magkaroon kayo ng time para mag-introspection, mag-reflection, kasi maaaring may bagong perspective kayong makuha dyan, new inspiration, new ideas, no, na dadating sa inyo para malinawan ang isip ninyo at may pakita sa iyo ng spirit through that, no, ang daan na dapat ninyong puntahan, ang daan na dapat ninyong pagfokusan, no? So there's going to be new perspective dito. I'm
picking up din ito, detour, no? There is going to be some kind of divine detour na mangyayari dito. And kung ano man yung mga nahinto ninyong gagawin or mga ginagawa ninyo, inaasikaso ninyo, na delay, nagkaroon ng pagtigil talaga, no? It's because, that is not what you need to look after, no? Or hindi yun ang kailangan ninyong pagkabisihan at this time, no? There is something else na kailangan ninyong unahin. So, in December, napakaganda, the star energy. Tagumpay kayo dito sa December, no? Napakaganda ng pagtatapos ng inyong taon, Virgo. Kasi the star energy, this is about healing. This is about new path na magbubukas para sa inyo. Maaring ito yun, yung divine detour dito, yung makikita ninyo, madidiscover ninyong bagong path para sa inyo. That could be this one, no? Ito yung bagong i-offer sa inyo ng divine universe. Ipapakita sa inyo, you will be guided, no, towards this new path na ito yung dapat ninyong puntahan. This is the new endeavor na dapat ninyong asikasuhin, ano? You will be divinely guided. Papakita sa inyo that path will be illuminated for you, Virgo ng spirit. This is new hope, new blessings, no? At saka this is also about healing. Kaya kung ano man yung mga sama ninyo ng loob siguro dito, mga bagahe pa sa dibdib ninyo, or maybe physical ailment, you might receive healing dito in December. So, magiging maayos na ang inyong pakiramdam in December, no? Magiging masaya, magiging maliwanag na talaga ang buhay ninyo, yung ganon. This is also about wish fulfillment. So, maaring in December, meron kayong wish dito na magka-come to fruition, no? Ibibigay na sa inyo, i-deliver na sa inyo, because that is for you. So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for the year 2024. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.